Magandang araw. Ito ang ating gagawin ngayon. Pinutol ko yung aking tanim na ito. Nandito siya. Dahil maganda yung kanyang vegetation, mga palangga. Tatanim naman natin dahil umakyat na siya sa taas. Nakarating na siya doon. Kaya ito yung puno niya na iwan. At ito naman ang panibagong tanim. Ayan, yung roots niya napakaganda. Comment lang sa comment section. Hindi ko na alam kung ano yung pangalan nito. Mga plantita, tulong naman. Ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko na. Okay, pagpatuloy natin, meron pang isang tanim na aking din i-propagate pagkatapos ito. Hindi ko pa. Ito naman yung ating strawberry shake na i-propagate din natin. Dahil masyado na silang last. Para magkaroon naman tayo ng iba pang strawberry shake sa garden. Kaya naisipan ko itong i-propack upang magkaroon naman tayo ng panibagong strawberry shake. So, mga palangga. So, ito yung puno niya at ito naman yung ating itatanim. So, bali dalawa. Dito tayo sa ating pangkilera. Dito natin ilagay yung isa. At dito naman yung isa. Ito yung tinatawag natin strawberry shake. Ito naman ay albo. Ngunit nakalimutan ko na naman kung ano ba ito. Mga maganda din ito, mga collectors na mga tanim din ito. Ilapit natin ang kanyang variegation. Diba maganda ang kanyang variegation? Ito din ay nabibilang sila sa philodendron family. Itong mga tanim na ito. Kaya di naman siya mahirap alagaan itong mga tanim na ito, mga philodendron. Ngunit ingatan natin, kailangan katamtaman din yung araw na ma-receive nila upang magkaroon sila ng variegation. Dahil kung masobra naman sila sa init ng araw, mawawala ang kanilang mga variegation at magiging green na sila. Kung ilantad naman natin sila sa masyadong maaraw, kung ilang masunog, mawala pa ang kanilang variegation. Kung ilagay naman natin sila sa walang araw, mawawala din ang kanilang variegation. Kaya gustong-gusto nila sa umaga upang magkaroon sila ng ganitong klaseng variegation. Morning sun lang. Ngunit hindi pa rin mawawala na magkaroon tayo ng net. Doon naman sa kanilang mga potting mix, as usual, meron tayong risal, old risal. Tapos, yung vermicast at saka itong ating kaunting mga chop-chop na coco cubes ba? Ito mga coco cubes ginagamit natin. Medyo maliit-liit. So, yan ang hinahalo ko sa ating potting mix doon sa ating mga philodendron. Wala naman tayong problema sa ating mga philodendron dahil okay ang kanilang potting mix. Gustong-gusto din nila na lagyan din natin sila ng fertilizer. Kahit isang beses lang sa isang buwan, okay na ang ating philodendron. Pwede siyang osmocot, pwede namang 14-14. Ngunit hindi din siya natin pwedeng lagyan palagi dahil masusunog din ang ating mga philodendron. So, yun lang muna. Magtatanim tayo. Ito pala ay galing sa family ng Monstera deliciosa. Ngunit, ang pangalan nito pala ay Borsigliana. Variegated Borsigliana. Tinatawag natin, ang pronunciation natin ay Borsigliana, pero Borsigliana ang kanyang spelling. Borsigliana. Or Albo Borsi in short. Tinatawag natin siya. So, nabibilang sa ating Monstera deliciosa. So, yan mga palangga ang ating itatanim. Very healthy siya, no? Ang kanyang mga roots. Ito yung variegation niya. Kaya lang, tuwing tag-init, ganito siya, sobra yung chlorophyll na na-receive niya, nawawala ang kanyang variegation. Kapag napapansin ko siya, kapag magkaroon ng bagong dahon tuwing tag-ulan, ganito yung mga kulay. Meaning, ayaw din niya sa sobrang init. Nawawala yung kanyang variegation. Ito yung bagong dahon dahil mainit masyado ngayon dito sa amin.
mawawala yung kanyang variegation. Kaya yung ating mga variegated plants, siguraduhin talaga natin na nakalagay din sila sa tamang pwesto upang magkaroon din sila ng variegation. So yan, atin na siyang lapag dyan. Itatanim na natin ang ating Borsigliana. As usual, yung ating potting mix. Meron siyang kaunting coco chop, tapos coco cubes, tapos meron din siyang rice hull, old rice hull, at saka yung ating vermicast. Yan ang ating strawberry shake, mga kaplantits. Tatanim na natin siya. Maganda yung kanyang variegation. Nakalagay siya sa saktong lugar. Hindi masyadong mainit, hindi din gaanong walang init. Na-receive niya yung morning sun, kaya maganda yung kanyang variegation. Kaya itong pinutol ko ngayon, hahanap din ako ng magandang location na ilalagay ito dahil kapag nasobrahan din ito sa init, magiging green na lang siya. Pag wala ding init, green pa rin. Kaya kailangan katamtaman yung ating sunlight na ibigay sa ating strawberry shake. So, yan ang ating strawberry shake. Pagkatapos ng ating strawberry shake, sunod naman ang ating Borsi. So, yan ang finished product ng dalawang tanim natin. Ang ating Borsigliana albo at saka yung ating strawberry shake. Tapos na tayo sa ating pagtatanim. Sa inyo pong lahat, sana po meron kayong natutunan sa araw na ito sa inyong pag-collect ng mga tanim. Maraming salamat!